Isa pong mapagpalayang araw muli ang aming pong pinaabot. Dito pa rin syempre yan sa ating pong online program. Ito po ang Mata ng Bayan Online. Dito pa rin po yan sa Romulo News Network. Una po, no, maraming salamat sa ating pong mga regular viewers dito po sa ating online program. Ano? At para po sa kalaban na ating pa rin mga nanonood ngayon, wala po kami kanina no, sa regular nating radio program sa radio natin Udjongan dahil nga po buong araw na brown out ang isla ng Tablas. Ito po ay sa kadahilanan na nagkaroon po ng pagpapalit ng ayon po sa impormasyon ng Tielco ay nagpalit po ang pamunuan ng SWECO o ito pong ating generation ano, yung nagpo-produce ng ating kuryente ng 3 genset. Kaya po umabot siya ng buong araw. Doon sa mga nagtatanong at nagkikisimpatya sa atin, no, mga kaibigan natin mga ibang lugar, kala nila ay natulad na tayo sa Mindoro. Dahil nga buong araw, siyempre, medyo sila, no, nagulat. Dahil bakit ganun? Pero ganun pa man, ang totoo pong storya noon ay nagpalit nga daw ng 3 generator set ang pamunuan ng SWECO. At sana nga, no, ito ay bago. Tulad ng kanila sinasabi at bumalik po ang power 4:45 kung di ako nagkakamali. So yan po ang isang dahilan. So wala po tayo kanina at ngayon nagbabalik po tayo dito po tayo sa online program. Siyempre, maraming salamat kay kasamang Paul no, dito po sa Romulo News Network sa technical side natin. At siyempre kasama rin natin ngayon ang ating regular partner dito sa ating pong programa, si Wilson Portaliza na sa kabilang linya niya. Partner, magandang hapon. Magandang hapon, partner, at magandang gabi. Abutin tayong gabi, no? Sa ating regular na milyon-milyong taga-subaybay dito sa ating programang Mata ng Bayan Online Edition dito sa RNN, Romblon News Network. Magandang gabi po sa ating lahat at sana'y sa susunod na pinakamababa isang oras, no? Pinakamababa isang oras ay mapag-usapan natin kung ano yung mga na magandang pag-usapan ngayon diyan sa ating bayan sa Udjongan, sa Romblon at maging siguro magsingit din tayo ng konting mga hindi marami tayong utang sa mga tao doon sa mula nung SONA, hindi tayo nakapagtalakay nung SONA. Ay samantala ito babaya, total unlimited naman tayo rito. Pag may oras tayo mamaya, banggitin natin kung ano na yung mga nawawala doon sa SONA. Yon. Okay. Yan yung ating pag-usapan mamaya. Okay. So bago pa man ang ating pong mga pag-usapan, una syempre, ating pong binabati, no? Happy viewing kay paring Kenneth Chanlim, ano, nanonood sa ating Facebook page ngayon. Gayon din kay Raymart Peralta, kay Bats Rosario Gaboco Belo. Para sa kalawan po natin makikinig, no? Una-una, pasasalamatan muna natin partner yung ating internet provider dito po sa Bayan ng Udjongan. Syempre, ito po yung PMT IT Solutions na kahit pa nagkakaproblema ang mga internet connection dito, nagsisikap pa rin sila, no? Itong bintahi pagkakwala, no? Unlike sa PLDT, sa PLDT pagka na-late ka lang isang araw, partner, ay katakot-takot na penalty na rin abutin mo. Dito sa PMT IT Solution ni Sergio B. Tan, ang ating internet provider, service provider, nakakapag-request pa tayo dito, partner. Pagkakatulad dito may program tayo, nakaka-request tayo ng boosting ng ating internet. So, sabi nga natin, yan na lang ako nagpakabit, ano? Kaya nga, oo. Ay, sabi nga natin, nakaka-request dito yung internet sa amin ngayon dahil sa nagkakagulo ang mga nagkakagulo ang mga telco ngayon. Mayroong binibili, mayroong binebenta, mayroong may merger, may magulo. Actually dito, nagka-problema rin sila ang mga internet provider dito. Pero ang kagandahan nga nitong PMT IT Solution ay nagagawan pa rin nila ng paraan na ma-provide tayo kahit mababa na siya, pero at least mayroon tayong nagagamit. So muli, nagpapasalamat rin tayo syempre sa pamunuan ng PMT IT Solution sa pagpo-provide sa atin ng internet dito po sa ating programang ito. At sabi nga natin, nakaka-request nga daw yung mangyan lalo pa yung puro. So na pagbibigyan tayo.
Yung regular nating 50 Mbps partner ay pag nag-request tayo ng booster, ginagawa nilang 100. Kaya nga medyo stable ang ating signal. So basta may programa tayo. Basta may programa tayo. Ayos, yun. Kaya part ng public service nila yan. Yeah. Kasama tayo. Sige, partner, magandang ano yan. Magandang commitment yan sa ating internet provider dyan sa Odiongan. No? Yes. At pinasalamatan natin syempre ang pamunuan ng PMT IT Solution. Ayun, kay paring Raymart Peralta, yung kanilang technician. Thank you very much nanonood sa ating ngayon, partner. No? At syempre, marami tayo ngayon pag-usapan mamaya sa amin po mga sumusubaybay, mga nanonood natin ngayon. Marami po tayong paksang tatalakay ngayon at napakahalaga mga paksa. Anyway, happy viewing kay Maria Los Recto, watching from Sibuyan. Mga idol Awi, idol Wilson, maayong hapon. Ayun, thank you very much Maayong hapon sa mga taga Sibuyan. Mamaya may paksa tayo sa Sibuyan. Abangan po niyo mamaya. Merong balita sa RNN tungkol diyan sa bagong development sa Sibuyan. Yes, at mamaya partner, makakasama natin dito si Karodny Galitsa syempre para sa kanya mismo magagaling itong update na ito. Hopefully makakapiling natin siya dahil mobile siya So nag-message na siya na sasama siya at hahanap lang ng location na medyo stable ang signal. So antabayanan natin yan mamaya pagka pumasok na siya, saka natin ipapasok itong news na to para at least ay kumpleto ang ating detalyeng maibibigay. So tama, partner. So una muna magbibigay lang muna tayo ng mga update din, mga local update natin dito, partner. Alam ko inaabangan mo rin ito syempre. Lalo na una diyan ay ang pag-implement natin nitong helmet law, helmet protective ordinance ng Bayan ng Odiongan. Maraming update dito Siyempre, kailangan natin ipaalam din sa mga kababayan natin yan kung ano na ba ang nangyari. Sa loob ng halos isang buwan na pagpapatupad, kumusta na ba? Ano na ba ang mga na-achieve nitong Helmet Protective Act, Protective Ordinance na ipinasa, sinulong ni Sangguniang Bayan member Dondon Fernandez kung kailan lang ay na-interview rin natin. Nakapanayam natin. Yes. Kasama si Vice Mayor Deben Post Di Maala. At ngayon, kung maalala mo, partner, nabanggit doon, marami tayong mga nakikita doon, hindi pa na-implement na possible na mangyayari, di ba? Yun ang isa natin doon ng mga kuwan At ito na, lumalabas, meron na nga. Meron na tayo nakikita, partner. Di ba? Sinabi naman ni Vice Mayor Deben yun na along the way, may magka-crop up talaga yan ng mga, hindi naman kasi perfecto yung ordinansa na yan, pero at least, meron. At kumbaga, pino naman. Hindi man siya perfecto, at least pino. Sana nakita natin, partner, no? Isa-isa natin, partner. Ano yung pinaka malinaw o glaring na issue? Mga kailangan siya. Eto, number 1, partner, unang napansin agad natin, hindi na nagta-traffic yung otro Hindi na sila nagsisignal. Nag-aabang na lang ng huhulihin. Kaya ganun nakaraang Sabado. Nadaanan natin dito sa kanto, dito sa amin, sa kanto, nadaanan ko sila Andun sila nagtutumpok sa gilid Akala mo, mga trapcom na rin sila di ba? Alam mo naman mga trapcom, tatambay sa gilid. Kumbaga, pag may dumaan na walang helmet, yari ka. Eto, ganun nilang ginagawa nila. Tatambay sa gilid, medyo tatago ng konti. Siyempre, alam mo naman mga motorista, dadaan yan, sisilip-silip. Pag nakitang walang bantay, didiretso, ay bigla silang nandoon. Yari ngayon, pero natin doon, nawala na sila sa focus. Ang primary function nila ay ang mag-traffic, magman ng traffic. Kaya nga sila otro Odiongan Traffic Regulatory Unit. So primary, ang kanilang trabaho talaga ay magman ng traffic. Pero mukhang nakakalimutan nila. Binanggit ko nga ito nung nakaraang program natin sa radyo Sabi ko, tinigilan ko sinabihan ko, sabi ko, bakit wala na nagta-traffic sa inyo? Parang ang tumbok nyo na, puro panghuhuli na lang Tinginan sila, sabi sir, nagta-traffic. Saan? Wala ako nakikita sa gitna Kung ganun. So, medyo ito ang dapat, sabi ko nga, ito dapat medyo ma-remind yung ating mga otro enforcers na ang regular nilang trabaho ay dapat gawin. Kasi ang mangyari kung puro huli na lang, nagkakabol-bol ngayon ang kalsada. So, yun lang isa unang-una nating napansin. Pangalawa, meron pang pangalawa, partner. Ito mga dapat i-consider ng pamunuan lalo na ng LGU.
partikular sa pagpapatupad dito nga helmet protective ordinance sa Bayan ng Udyungan. Una, pangalawa, maraming nahuhuli. Meron naman talaga may mga matitigas pa rin ulo na hindi nagsusuot ng helmet. Kaya pag nahuli ka, so titikitan ka, partner. Titikitan. Ngayon, ang problema mo, ito, after matikitan, sasabihan nila yung nahuli, punta ka sa munisipyo, bayaran mo yung ticket. Diba? Ngayon, ang tanong, siyempre, nandyan sila sa kalye eh. Malayo naman ang munisipyo, di ba? Sa tingin mo ba, pupunta doon yung mga nahuli? Diretso na uwi. Yun ang nakita natin isa pang problema. So sabi ko nga, ay kahit 1,000 pala ang mahuli nyo, kasi na-interview natin yung isang otro, ano bang ginagawa nyo pagka natikitan? Sabi niya, sir, pagkatapos ticket, sinasabihan namin dumiretso doon sa munisipyo at bayaran doon sa treasurer's office. Ay may na-interview rin akong nahuling Tagalook. Natikitan siya eh. Sabi ko, ano yan, ticket? O, magkano? May nakalagay bang presyo dyan? Wala naman eh. Wala nakalagay. Basta siguro, sinitikan yung first offense, second offense, third offense. So first offense, 500 yun. Automatic yun eh. Second offense, 1,000. Third offense, 1,500. Ang problema mo, pagbigay sa kanya ng ticket, sabi ko, nagbayad ka. Wala. Sabi niya, saan ka ngayon? Pauwi na ako eh. Ibig sabihin, wala. Ay kahit kung ganon, suma total, kung ganon, kahit araw-araw mong hulihin, kung ganon ang mangyari, wala rin mapipinalize. So, yun ang isa sa dapat. Pero ang halaga nung kapag ikaw ay tinikitan, di ba? Ay yung dito kasi sa syudad, kapag ikaw ay natikitan, kailangan mong bayaran within 7 days. Kailangan mong bayaran sa bangko, kailangan mong bayaran sa bayad center o saan mo pwede. Okay. Tama. Kapag hindi mo yan nabayaran, ay isi-centralize na yun doon sa MMDA, yung ano mo, yung ticket mo. Meron naman talagang maraming hindi nagbabayad eh. Maraming nagbabayad. Tapos pag pinabayaan mo yun, kapag pinabayaan mo yun, isi-centralize naman na yun sa LTO. Pag pinabayaan mo yan, di mo pa rin yun, pag nag-renew ka ng lisensya, hindi ka makakapag-renew ng lisensya. Ganun yun ang dugtong-dugtong. Ito ang problema dito, partner eh. Tandaan natin na bawal manghuli ng walang lisensya ang mga otro. Confined lang sila sa helmet at saka yun nga, yung prangkisa ng mga tricycle. So wala sa focus nila yung prangkisa eh. Kumbaga, hindi talaga yung nabibigyan. Tinanong ko eh, hindi nila focus. Talaga ang target lang talaga ay helmet lang. Yun nga, ito yung problema. Yun nga yung binabanggit ko, partner. Tapusin ko lang yung partner. Maraming kaso talagang ganyan. So kapag ikaw ay tinikitan, yun yung halaga ng ticket, kapirasong papel yan lang yun eh. Hindi nga pwedeng kunin ng lisensya eh. So kapag natikitan ka, yung ticket na yun ay nagpapatunay na ikaw ay nahuli. Pag bumalik ka ulit, di ba? Adi titikitan ka na naman, di second offense na yun, di ba? Hanggang third offense, sa palaki ng palaki yung penalty mo. Hanggang umabot ka sa oras, di ba, na hindi mo na mabayaran yung penalty. Anong gagawin? Yung pinapaliwanag ko, partner sistema dito sa pagpapatupad ng ganyang klase ng batas. Kapag hindi nabayaran yung ticket sa bangko or sa MMDA, ang record mo ay ipapasa na sa LTO. Naka-computerized yun eh. Computerized. Pag napasa na yan sa LTO, wala kang kamuang-muang kasi hindi mo pinapansin, hindi mo binayaran, may lisensya ka pa rin, di ba? May lisensya ka pa rin. So, wala kang kamuang-muang, pag-renew mo ng lisensya, hindi ka na makapag-renew. Kailangan bayaran mo pa rin. At ito nga nangyari. So, ito rin isang senaryo. Tama yung binabanggit mo, partner. Ang problema lang, tandaan natin, itong mga nahuhuling ito, karamihan din yan, wala rin lisensya. Di ba? So, paano mo ipipinalight kayo wala kang record? Ito nga ang issue. Siyempre, hindi rin nahuli yung motorista, walang kinukuha sa kanila eh. Hindi mo rin pwedeng i-impound yung motor, hindi mo rin pwedeng kunin. As in, wala lang. Ticket lang talaga ang mabibigay mo. So, nangyari noon ay kung wala rin lisensya yon, meaning walang record. Walang record sa LTO yon. Ay kahit ipasa mo yun sa LTO, hindi mo rin mahuhuli. Wala record eh. Kolorom. So yun ngayon yun. Eto lang, dito na lang yun papasok siguro kung mag-a-apply siya ng lisensya. Doon na yun. Doon na yun papasok. Siyempre, kung may record na siya doon ng mga ilang beses na siyang nahuli, pag-apply niya ngayon, doon siguro magre-reflect yun.
Yun siguro. Pero kung ang plano nitong tao ay hindi nga magkuha ng lisensya, kumbaga matigas nga ang ulo, hindi maglisensya, ay kahit siguro 1,000 ticket ang bigay sa kanya. Yun ang problema. Na dapat, may solusyon dito para nila kung nakita. Alam mo kung ano ang solusyon dapat dito para in order na once na nahuli ka, kay may lisensya, kay wala, kung magpalisensya ka o hindi, obligado ko magbayad. Alam mo kung paano. Ito sinasabi ko, ito suggestion din natin dito ngayon. Dapat, ang gagawin ng munisipyo, magtalaga sila ng tao from the municipal treasurer's office. Dapat kung saan nakadeploy yung mga utro, dapat may kasama silang isang tao. Para once may nahuli, automatic, may dalang resibo, bayad agad yun. Di ba? Kaysa ituturo mo pa, papupuntahin mo pa sa munisipyo, I doubt kung di diretso. Kaya ang nangyari, nagtanong ako after a week nung implementation. Sabi ko, may nagbayad ba? Ay, mayroon naman kuno sir, pero madalang. yun lang. So yung mga nagbayad, bagay partner yung di ba? Iba pang bagay yung wala talagang pambayad. Diba? Yes, isa kahit na mayroong treasurer na kasama yung mga nanguhuli, kung wala namang pambayad talaga, eh walang magagawa. Diba? At least, ang punto doon natin, ang treasurer office, siya ang kakausap sa kanya o kailan ka magbabayad. Sila na mag-usap na kung kailan ka magbayad, ilang araw, o paanong mode of payment gagawin mo. At least, sa parte ng motorista na nahuli, dalawang isip na yun, kailangan ko talaga magbayad. Kasi, ganun. Kaysa naman, wala, aasahan mo lang pupunta sa munisipyo at magbayad. Wala, kasi ang mangyari, babalik ulit kinabukasan yun eh. Ang isip kasi noon, wala naman pala. Hindi lang, pagka-ticket pala, wala naman eh. Pwede naman akong umuwi eh. Ganun, pero pwede siya ulit mahuli kinabukasan. So pwede siyang magmaneho ulit, mag-drive na compliant na siya. Kasi ayaw na niyang mahuli ulit, di ba? So ang mananatiling ticket niya, yung first offense. Yes. Utang pa rin yun. Ang problema nito, sabi ko nga doon sa otro, mabuti sana kung nahuli mo siya ngayon. Mabuti sana kung kinabukasan, ikaw pa rin makakahuli. Malalaman mo, ikaw na naman. Ay kung iba yun, first offense na naman uli yun doon sa isa. At least, pag nahuli mo ikaw uli, second offense na sa'yo. Ang problema, kung sa iba yun mahuli, kung iba makahuli, first offense doon yun sa isa. So yun ang ibig na, di ba? Pero, partner, kamusta ang compliance? Malaki ang compliance. Compliance-wise, 98% sa nakita ko, Pernet. 98. Hindi tapos, consistent yan. Hindi yan bumaba, hindi yan na gano'n. Ito lang ang problema. Ito may problema pa rin tayo nakikita. Kaya nga, binobrought out natin para makarating sa pamunuan sa munisipyo. Ito, alam ng mga maluko rito mga motorista yung mga nagmumotor alam nila na ang duty ng utro ay 8 to 5. 8 ng umaga at hanggang 5 ng hapon. Siyempre, regular employee lang yan At uuwi yan ng alas 5, siyempre. Hindi naman magbababa dyan katulad ng mga trapcom or ng mga pulis na maghahanap yan ng panghapunan, magbabantayan talaga para makadalit panghapunan. Ay ang utro, mandator, umuwi sila alas 5 Yun na. Pagdating ng alas 5, may mangilan-gilan ka na ngayon makikita na walang helmet. Kasi alam ng mga loko-loko rin ng mga driver, wala na ngayong utro, wala na manguhuli. Alam nila umuwi ng alas 5 Yun siguro, mag-adjust din ang pamunuan ng LGU na siguro maglaan sila ng mga night duty na tinatawag. In order na talagang totally masanay at maiwasan ng mandatory talaga na magsuot ng helmet itong mga motorista. Kasi yun na napansin ko Kasi sa araw, talagang sinasabi ko 98% sa araw pag dumadaan, obligado. Kahit pulis, lahat walang kahit sino pa naoobliga talaga mag-helmet at nakakatuwa. Doon tayo so ibig mong sabihin, partner, pagdating ng alas 5 pataas, wala nang helmet mga tao? Hindi naman lahat. Ay, katulad ko, ako kahit gabi na, nag-helmet pa rin naman tayo Marami naman nag-helmet, pero mayroon ka ng medyo marami-rami ka na magkikita na hindi nagsusuot pagpas ng alas 5. Kasi nga, alam nila walang manguhuli. Oo, yun. So, yun siguro ang ating pero may barangay wala. May barangay dapat Wala. Di ba bawal ang barangay? No, doon sa huli nating panayam kila Bay sa Kakayano, deputized ang barangay captain. Kapitan lang na manghuli. Kaya ang ibig sabihin, kahit na anong oras 'yon.
Ang problema mo, kapitan, isa lang naman ang kapitan sa barangay. Hindi naman kasama kagawa, di ba? Kapitan lang naman ang authorize eh. Ang problema mo, may mga nakausap din akong kapitan pati partner. Ito masaya. Nausap ko, tinanong ko eh. Ano Kap, sa inyo ba pag may dumaan ganyan? Alam mo sagot, ay atis ko no. Ba't ako magpakahirap po dyan? Ay, hindi pa ako iboto ko no ng mga yan. Yun ang problema. Napapatawa lang tayo dito sa ganitong klase ng ano, di ba? Parang nagiging hide and seek pa rin yung ating sistema sa halip na ano. Kaya punitive kasi ang purpose nung ano, di ba? Punitive yung purpose ng penalty. Yes. Actually, pag tiningnan mo yung likuran ng anong yun, pwede mo nga siyang tawagin na anti-poor na policy. Kasi nga pinipenalize mo yung ano, pero sa unang tingin. Pero dahil meron kang gustong ipatupad na kultura, ang gusto nating mangyari dito, kultura ng safety. Pagsunod. Ng road safety. Secondary na lang yung punitive part nito. Kasi nga, pag wala kasing punitive part, sa karanasan natin, di ba pinagtatawanan lang ng mga tao, hindi siniseryoso, hindi ano. So wag sanang titingnan yun, parang ganun parang ito siguro ang paulit-ulit na lang nating may tutulong dito ay ano, di ba, magpaalala ng ganitong ordinansa, although siya ay punitive in form, di ba? Dahil may penalty, may pagka-anti-poor pa nga dahil mataas ang multa, di ba? Mataas ang multa. Alalahanin natin na mayroong social objective itong ganitong klase ng ordinansa. At ang social objective nito ay magkaroon tayo ng sariling kultura na kahit wala nang nag-aabang, di ba? Wala nang nanguhuli, wala nang ano, ay susunod pa rin yung mga tao dahil nakasanayan na ng mga tao na ito ay ginagawa ng normal, ito ay ginagawa ng regular. Ito kasi ngayon, yung implementasyon na ito, sa pilitan sa loob ng mga tao yan Sa pilitan sa loob nila kasi nga, nasanay silang wala namang ganyan dati. So dapat paalala natin sa ating mga kababayan na ganun ang gustong mangyari dito sa ordinansang ito. Meron din akong idadagdag doon sa mungkahi mo, partner. Kasi nga ito ay sa Ojongan lang ipinapatupad. Hindi maging buo yung kulturang yun kasi nga, dahil Ojongan lang naman ang mahigpit, yung mga taga-Looc at yung mga taga San Andres o yung mga taga ibang lugar na pupunta ng Ojongan, ang alam lang nila, sa Ojongan lang. Ojongan lang. Oo, kaya nga dapat maganda talaga na buong probinsya ay ganyan ang mangyari. Para pare-pareho, wala silang sinisingle out na walang iiwasan. Walang iiwasan. Sasabihin nila na itong helmet na ito ay pang-Ojongan lang ito. Hindi pwede, di ba? Kaya nga may standard yung helmet, kaya nga mayroong ano yan dahil nga yan ay kailangan mong gamitin saan ka man pupunta, hindi lang sa Ojongan. Ay kapag hindi kasi ginagawa yan sa ibang lugar, halimbawa sa Looc o sa Calatrava o sa San Andres, isipin ng mga tao na, ewan ko, parang sasabihin lang nila, ewan ko, ano bang republika mayroon sa Ojongan? Bakit dito sa atin hindi naman ganyan, di ba? So, yun ang negative doon sa atin. So, pakausap natin, dapat ang provincial, ang SP, Sangguniang Panlalawigan, ay mag-ano na ito. O kaya bawat SB ng bawat bayan ay magpatupad ng ganitong klaseng pare-pareho para maging uniform na. Ang tawag niya ni Doc Ayek Doc Ayek Formento partner enabling law. Dapat nga ay magkaroon lahat ang bawat bayan. Ang although meron na tayong national law. Pero dapat magpasa pa rin ng municipal, yun yung enabling law na tinatawag para maobliga at kasi tingnan mo ang pagkakaiba ng municipal ordinance sa national law. Kahit papaano medyo may konsiderasyon pa rin itong municipal ordinance kasi nga pag nahuli ka sa helmet 500 lang ang first offense mo, unlike sa national law 1,005 kaagad. So may mga nagko-komentaryo din na mas mabuti pa sa Ojongan, at least pag nahuli ka 500 lang. May mga ganun din may mga naririnig din tayo yun nga dahil nga siyempre wala kang helmet huli ka So, pipiliin mo? 1,005 o 500? So, mas gusto na nila yung 500. Pinagtatalunan din yan natin, pero dahil maliit lang naman na lugar yan, dito sa, halimbawa sa NCR, issue rin yan na bakit ang dami-daming ticket. Kaya ang pinag-uusapan, hindi ba pwedeng single ticketing system na lang? Ibig sabihin, pag nahuli ka sa isang yun na yun yung ticket mo. Hindi ka, pag nahuli ka pa sa ibang lugar, edi parehong offense lang yun di ba? Yes. So iba-iba bawat LGU may iba-ibang may iba-ibang ordinansa, bawat LGU may iba-ibang batas, may iba-ibang penalty.
Namang problema siyempre yung mga yung mga mananakay, yung mga commuters kasi nga nahuli na ako dito sa kaparehong offense. Pagtawid ko ng tulay, ibang bayan na panibagong offense, dagdag na naman na violation at the same magkaiba naman ng penalty. So sinusulong ngayon sa Metro Manila Council yung tinatawag na single ticketing, parang single ticketing system lang. Kasi isang lugar naman, mega Metro Manila lang naman ito, di ba? Bakit iba-iba pa yung anong ito? At bakit magkaiba ang anong pagtatakda ng bakit pagkaiba-iba ng bawat LGU ng mga penalties at ng mga offenses na tinatawag doon sa kanilang traffic ordinances nila sa bawat LGU. Pero maliit lang tayo, hindi ka doon kakomplikado nung katulad sa Metro Manila, di ba? Maliit lang Maliit lang, madaling ipatupad actually yung ganyang klase ng mga ordinansa na common sa lahat. Okay. At saka sa kabuuan, nakita natin, sa kabuuan, partner, positibo itong pagpapatupad ng helmet protective ordinance ng Bayan ng Ujungan. Sa kabuuan, positive siya at maganda ang resulta. Nakita natin. At ang ating panawagan dito sa mga ibang bayan, sumunod na rin. Magpasa na rin sila. Naniniwala ko, partner, na hindi magtatagal, at yung ganyang safety culture ay makikreate yan. Hindi na kailangan ng checkpoint, hindi na kailangan ng police, hindi na kailangan ng utro, hindi na kailangan kasi kusa ng ginagawa ng mga tao dahil nasanay na silang gawin yung bagay na ito para sa kanilang kabutihan at para sa kanilang kapakanan. Yes. At ito pa, isa pang napansin natin lang, partner, na nakita natin yung may nabanggit akong dalawa. Ito pangatlo pala bago ko makalimutan. Kung mapapansin natin, hindi sumasama ang utro, ang mga Trapcom at ang LTO. 'Di ba? Nabanggit nila Vice Mayor Divin Dimaala nung nakaraan, joint operation. At pag ang inaasahan nga natin sa opening day ay magkaroon ng joint operation Pero hindi sumasama ang LTO at ang Trapcom. For an obvious reason, partner. Alam mo kung bakit? Anong paliwanag daw nila? Di ba? Ang paliwanag nila doon, pag joint operation, tinanong natin, pag joint operation, ano ang iiral na batas? Masusunod yung ordinansa. Sabi, municipal ordinance, di ba? So, yun ang obvious reason. Ay, bakit nga sila susunod sa doon? Makikipag joint operation, ay 1.5 ang huli so 500 yun Wala sumasama. Wala. Saka hindi sa kanila mapupunta yun Yes. Isa yun. So, kaya sabi ko, obvious. Pero nag-conduct ba sila ng sariling... Hiwalay sila. Daily rin, almost daily. Pero parehong operasyon. Hindi joint, pero parehong operasyon sa anti-helmet. Ito kagandahan na partner lang sa na nakita natin. Di ba, ang utro confined din lang sa bayan. Dito lang sila sa loob Sila naman, ang utro LTO, nandun sa labas. So, kumbaga, pag dito ka sa loob, kasi sa loob, kahit walang lisensya, pwede magbiyahe as long as naka-helmet. Hindi kasi sitahin Kahit walang rehistro sa sakyan mo, wala kang lisensya, driver's license, as long as naka-helmet ka dito sa loob ng bayan, hindi ka hulihin ng utro. Pero yun lang, paglabas mo ngayon, kunyari, papunta ka doon, San Andres, ayan na, sasaluhin ka doon ng either Trapcom or LTO. Siyempre, ang hahanapin na sa'yo doon, lisensya na. At saka yung rehistro sa sakyan, sisitahin na. Yun ngayon. Yun ang kagandahan nun. So yun lang nangyayari ngayon. Kasi alam ng LTO at Trapcom na sa loob ng bayan, nandiyan ang utro Ang walang helmet yan, yari sa utro. Ganun yun. Ngayon, ang compliance doon sa partner, yung compliance sa angkas. Ayun pa, ang isang diba, nung tinatalakay natin yan, di ba, problema to, kailangan ng dalawang helmet ni driver ni yung sa pamilya. Isang helmet lang, magdadagdag sila ng panibagong helmet. May compliance, yung sinasabi mo mga 98% na compliance, pareho yun. Yes. Sa driver at pasahero. Yes, parehas na may helmet. Kasi nga, ganito partner Sabihin, kahit pa ang driver ay may full helmet at kung angkas niya wala, di ba huli rin huli. Kaya mandatory, pag ikay bumiyahe, ang angkas mo ay talaga may helmet. Kasi, sabi nga natin, di ba dati, nakipag-ano pa nga biruan paano yan kung pag walang helmet yung kasi, ituturo ba ng driver na bahala siya, wala siya helmet, ako may helmet Hindi ganoon, di ba? Ang driver ang laging liable dito. So mandatory na talagang kwan. Ito lang may mga concern na nagpaabot partner
na nakita natin na medyo valid concern. Ano yon? Paano kuno yan? Kasi lahat may mga rason eh. Paano kuno yan? Yung helmet kuno na lalo yung mga nagabiyahe, yung mga single, ay siyempre, basa pawis, ang pagkatbaba nun, siyempre, susuotan man sa iba, ay paano kung may sakit yon? Mga ganun. Di ba? Kung titignan mo sa ulang tingin, tama naman eh. Kasi nga, may mga pasahero na baka mamaya ay ang amoy ay hindi natin maintindihan. Siyempre, pag salpak mo sa'yo, nandun na rin yun sa'yo. Ang kwan doon, wala tayong magagawa eh. Siyempre, kung ayaw mo, at kung ikaw regular na nagabiyahe, magdala ka sarili mong helmet. Yes, magdala ka ng sarili mong helmet. Yun ngayon ang solusyon. Kaya kung mapapansin mo, partner, mayroong mga naglalakad, may bit-bit na helmet. Napapansin ka. Actually, kausap ko yung mga kausap ko yung mga riders dito kahapon o nung isang araw o kahapon lang. Sa isang meeting magkasama kami. Dito, hindi lang 'yan ang pinapatupad yung helmet, pati sapatos. Ibig sabihin pati yung back ride ay kailangan nakasapatos din kasi ang kailangan ng driver may helmet, may sapatos. Sabi ko paano naman 'yan? Angkas ka lang dun sa kasi parehong delikado ang kalagayan niyo. Importante daw yung sapatos. Kasi nga lalo itong sa may sakong kasi yan yung Achilles heel, di ba? Isa pala ito sa pinaka-delikadong parte ng ano. Pag naputol yan, patay ka. Isa ito sa pinaka-delikadong parte ng katawan ng tao. Itong Achilles heel kung tawagin natin. Itong at kadalasan dyan ang nadidisgrasya pag nadisgrasya sa motor. So kailangan ay covered ito. Ngayon, hindi ito karaniwang alam ng mga pasahero, ang karaniwang tao. Kaya nga sabi na, paano yung magsasaka halimbawa sa probinsya, ang kasyon sa motor, susunduin sa motor, di naman nakasapatos yun. Di ba? So, pero sabi niya, kailangang ipatupad kasi yung motorcycle taxi dito, yung katulad ng Angkas, Move It, saka Joyride, ay pinapatupad yon. Ibig sabihin, kapag ang pasahero nila ay nakatsinelas lang, mayroon silang baong sapatos sa box. At pinasusuot nila. Parang helmet din. Parang helmet din kasi nga required. No? Liban pa yon na ang mga motorcycle taxi dito sa Maynila ay insured. May 1 million na insurance ang driver, pati pasahero, tigwa 1 million sila in case of death. So malaki. Malaki ang insurance. Ibig sabihin, may seguridad yung mga pasahero bukod sa insured sila. Pero nire-require nga silang mag-helmet din at magsapatos kasi nga kailangang proteksyonan hindi lang yung ulo, kundi pati itong Achilles heel na ito dito sa ano bang tawag, sakong bang tawag dito? Sa Achilles. Kasi pag naputol yan, partner, patay ka pag naputol yan, tuloy-tuloy ang dugo diyan mamamatay ka rin At ito kadalasan, karamihan sa mga cases ng disgrasya sa motor, kadalasan ang naapektuhan ay ang sakong Achilles heel. Sigurado ako, hindi kinover, di ba? Hindi covered ng ordinansa. Yung baba, hanggang ulo pa yung hanggang ulo pa lang yung ordinansa, di ba? Hanggang helmet pa lang Helmet lang sige lang. Okay na simula na yan, di ba? Sa susunod, hindi na mahirap na ibaba pa yung patakaran hanggang sa ibaba. Kasi nga alam nila na kailangan yung protection ng tao ay kailangan talagang dinedevelop sa kabuuan ng kanyang katawan, hindi lang sa ulo at hindi lang sa yun. Kailangan sa susunod na bahagi o kabanata ng pagpapatupad ng buong ordinansa yon para sa road safety ng mga tao. At doon siguro magkaroon ng amendment after ng implementation kasi maiipon na yan ang mga kailangan idagdag. Yun na yon. So after 3 years, doon na pwede na mag-review at pwede na sila mag-add nito. At sa ngayon pa lang, mayroon ng mga data na pag-aaralan ang municipal government para maidagdag nila pagdating ng oras. Anyway, abangan pa rin natin yan, partner. May mga kasunod pa yan ng mga development At pangalawa, na pag-uusapan din natin ito, and related pa rin ito, yung kasunod natin sa pag-usapan, maliban doon sa dalawang major topic natin, ito yung emission testing center. Ito yung nagkakagulo rin dito ngayon. Ito, problema. Dahil sa kakulangan. Nag-iisa lang ang emission center dito sa atin. Meron na rin sa San Agustin. May bago na daw sa San Agustin Pero dito, siyempre, dito sa Udyongan, ay mas marami ditong mga nakakasakop na mga nagpupuntahan dito. So, dahil isa lang ito, maniwala ka ba, may pumipila ngayon dyan. Grabe nga grabe nga ngayon ang influx ng mga magpaparehistro. Kasi nga, dahil nga dito sa araw-araw na checkpoint. Ito, kaya related pa rin Maniwala ka, alas 11 ng gabi,
may pumipila dito sa smoke test center. Tapos, alas 11 ng gabi, siyempre, ang may-ari nito, kung minsan alas 4 madaling araw, nagbubukas na. And then, pagdating ng pagbukas ng emission center, sasabihin sa'yo, ay sir, loaded na. Fully booked na. Kasi hindi na kaya. Dahil nga, ang dami na. Ang dami lang nagpa-reserve. Maniwala ba, ikaw partner ngayon, kung ikaw ngayon magpa-reserve, sa mga bandang November ka pa makikiter. Ganun kahirap. Dahil nga limitado lang ang kayang i-accommodate ng smoke testing, ang alam ko 55 to 58 lang eh. Isang araw. A day. Sa isang araw. Oo. So ang pumipila ay hundreds. Ayan. So, halo-halo yan. Motor saka four wheels. Magkapareho lang yan. Kaya nga. Yun ang problema ngayon. Kaya nga panawagan ngayon ng karamihan, bakit hindi dinadagdagan? So in fairness dito sa ating LTO dito sa Udyongan, wala rin sila magagawa kasi nga ang central office niyan ang nagdedesisyon ang nag-a-approve ng application pala nitong mga smoke emission center ng mga nag-a-apply sila. Ito pa. Ang tanong, bakit ganun katagal? May mga nakakausap tayo, ang hirap-hirap daw na makakomply sa mga requirement kasi dadaan ka sa DTI. Ibig sabihin, isa ang DTI sa mga approving agency. Dadaan ka sa DNR. At syempre sa central office ng LTO. Ang may nakausap ako may nagtimbre sa akin na in order for you na magkaroon ka ng smoke emission center, kailangan mong mamuna ng mga at least 50 million. Na ano ko rin yan, na kasalubong ko na rin yung issue yan kasi nga kaya Ponte ang nagsiset up ng emission center ay dahil nga malaki yung puhunan, yung pwesto, yung machine, hindi ganun kamahal yun. Pero ang mas tinitingnan nila dyan, yung volume ng transaction. Ibig sabihin, malaki ang puhunan mo, halimbawa 50 million ang kailangan mo para makapag-set up ka ng emission center. Hindi ko rin alam bakit ganun kataas. Pero mabibilang mo kasi yung volume. Kung 50 hanggang 60 lang yan sa isang araw, may cut-up market ka. Kayang i-process, makikwenta mo kailan mo marirecover yung 50 million mo. Yun. Kaya dahil may catch-up market nga eh. Regular yun. Ikaw, kung gusto mo, kung investor ka o negosyante ka, magdadalawang isip ka, papasok pa ba ako dyan? Mayroon ng isa dyan. Di ba? Pag naghati pa kami, liliit pareho yung aming market. Hindi kami makakakuha pareho, ang bagal namin ma-recover yung aming puhunan dito. So sa halip na 5 years lang, more or less, mga 10 years, mga ganon. Kasi paghatian pa. Pero alam mo partner, ang kasaysayan lang naman itong sa smoke emission problem. Ito, Clean Air Act ito implementasyon ng Clean Air Act. Pero sa totoo lang, hindi siya ganun effectively implemented kasi nga ang problema natin, halimbawa pagdating sa ibang mga luma naman ng mga sasakyan natin, kahit anong kadadaan yan sa smoke testing dahil di naman nagbabago yung mga makina ng mga sasakyan dahil mga luma yan. Hindi naman na susolusyonan yung problema. Di ba? Pareho lang yan ang gusto mong pigilang magbuga yung mga motor ng ganitong klase ng pollution. Di mo naman pinipigil magbuga ng pollution yung coal plant. Di ba? Yung mga pabrika, yung mga ibig sabihin, mababa ang compliance. Parang in general, mababa ang compliance rate dito sa Clean Air Act kung ang pinapatupad lang ay yung smoke emission compliance na ito. So naging negosyo lang siya na walang masyadong impact doon sa sa kalikasan dahil nga ay hindi man nababago ng sistema yung kasi kapag bago ang mga sasakyan hindi mo kailangan smoke test yan. Yes. Yun nga, ang problema partner, ito ay kahit bago sasakyan mo, mandatory pa rin test mo pa rin kaya nga kasi nga negosyo. Yan yung negosyo ang bagong sasakyan hanggang 5 taon, hanggang 7 taon, 8 taon, okay yan, walang problema yan. Minimum 5 years, hindi pa yan lalo yung motor, hindi pa wala pa yan Hindi pa yan gaano. Pero may isa pang rason partner, maliban doon sa sinasabi mong income generation, na dahilan ko bakit matagal at mahal. Yun na, yung bureaucracy na tinatawag kasi para mapabilis daw permahan ang iyong mga requirement, ay maglalagay ka. Kasama yun doon sa budget So isa yun sa problema ngayon. Yung narinig ko na rin na issue yan, di ba may inintroduce dati na yung modernization, PNBIC.
Philippine Motor Inspection Vehicle, gano'n, PMVIC. Ang layunin noon ay para maging moderno ang ating testing, isang one-stop shop lang. Di ba? Ang issue doon ay mayroon kasing nakakontrata na sila ang gagawa nito sa buong Pilipinas. Ganon. Sole distributor, ika nga. Basta parang gugrupo sila. Sa bawat lugar ay isa lang. So parang ganun ang ekonomiya nitong ganitong klase ng negosyo. Sa isang lugar ay isa lang. Kung sa probinsya, isa ka lang talaga. Di ba? Yun yung accredited. Parang pareho din lang ngayon. Yun nga lang gagawing moderno. Sabihin, mas mabilis, mas dapat, mas sistematiko dapat. Siguro ganun ang gusto nila mangyari. Pero isa lang bawat lugar. Kung ano man yung ma-designate na lugar na yun, yun lang yun. Doon gagawin. Diba, sa Mindoro, sa Calapan lang yan. O halimbawa sa Romblon, sa Ojongan lang yan. At di parang wala ka namang masyadong na-solve na problema unless kung mas malaki lang yung sistema na kaya makapag-accommodate halimbawa ng 500 o 1,000 sa isang araw. So po pwede yun, di ba? Yes. Pero hindi ganun yung hindi napigil yun, hindi natuloy yung PMVIC na yun. Privatization yan hindi parang LTO na mag-accredit pa rin si LTO ng mga kumpanyang pwede lamang dito. Yun. So anyway, pinalaki ng sistema. So sundan pa rin natin ito, partner, na issue, no? Dahil nga tuloy-tuloy yan kasi ako nakasalang ako na magpa-smoke test dahil nga magre-renew rin ako ng aking motor. I imagine nung nagtanong ako, mga by October na daw ako ma-accommodate. Tawag dito, first week ng November. So, medyo nakakadismaya dahil ang tagal. Anyway, dapat sabi ko nga, ang suggestion ko nga dito, siyempre, kung sa mga bandang October ka pa ma-smoke test at ma-renew, ay siyempre, alangan naman di ka magbiyahe ng sasakyan mo. So ngayon, pag nasita ka, dapat sana, ito suggestion lang natin, dapat ay yung smoke center magbigay ba ng stub na ito, nakapila ako sa ganitong araw eh. So, pag sinita ka, bakit paso ang rehistro mo, ay nakasalang ako nung nakaraan pa. Doon pa ako mas ma-accommodate sa ganung pitsa eh. So, mga ganun sana. At sana ma-consider, para hindi naman magiging perwisyo itong mga motorista na nagpa-schedule na nga para magpa-renew ay nasita ngayon dahil nga hindi pa ka naka-renew ng rehistro. So sana ganon. So sana may ganong tawag dito, considerations na gagawin ang mga mga kaibigan natin na mga nag-implement yung ating mga traffic enforcers. So sana ma-consider 'yon. Anyway, happy viewing kay Kap Lee Pamisaran ng Barangay Dapawan. Happy viewing, sir. Thank you very much. Kay paring Manny Medalya, thank you very much at sa suporta sa ating programa. So yun, partner, mukhang nag-lock ang iyong ang iyong screen. Nandiyan ka pa? Nawala. Anyway, so ngayon habang hinihintay natin ating kasamang si Ka Wilson, puntahan po natin itong isang issue na ito ang isa sa dalawang major topic natin. Ayun, partner, nag-lock ang iyong screen eh. Hindi ko alam bakit napunta ako sa backstage ulit eh. May humila sa akin sa backstage eh. Ayun ba? Baka mayroong multo dyan. Anyway, puntahan natin itong isang issue natin na mahalagang pinag-uusapan ngayon dito sa bayan ng Ujongan. Ito yung di ba kung maalala mo, nagpasa ng ordinansa ang Sangguniang Bayan ng Ujongan na ipinagbabawal ang pagtatayo ng mga supermarkets within 1 kilometers sa bayan ng Ujongan. So ito yon at aprobado ito ng Sangguniang Bayan nung kanilang isinabmit ito sa Sangguniang Palalawigan for approval. Dininay ng Sangguniang Palalawigan itong approved ordinance ng bayan ng Ujongan na nagbabawal. Kasi nga ang sabi doon parang anti-development, blah blah blah. Ito babasahin natin, partner, itong news na ito ng ating kasamang Paul dito sa Romblon News. Ito basahin natin para may data tayo, Ito, pag disapprove ng SP sa ordinansa ng Ujongan, nahaharang sana sa DB Mart.
Actually, hindi lang DB Mart ito eh. Kinwestiyon. Ito yung buod ng balita, oh. Kinwestiyon ng ilang mga may-ari ng pwesto sa palengke ng Udyungan ang ginawang aksyon ng Sangguniang Palalawigan sa ordinansa na ipinasa ng Sangguniang Bayan ng Udyungan na siya sana haharang sa pagpapatayo ng DB Mart malapit sa Udyungan Public Market. Maalala noong Mayo ay inanunsyo sa ginanap na sesyon ng Sangguniang Bayan ng Udyungan na hindi inaprubahan ng Sangguniang Palalawigan ang Ordinance Number 2023-11 na nagbabawal sana sa pagtatayo ng supermarket at kaparehas at mga kapariho sa 1 kilometro ang lapit o within the 1 kilometer radius sa loob ng palengke. Sa isang mensahe sa ginanap na public hearing nitong Biyernes, sinabi ni Amy Ilagan, isa sa mga stall owners sa palengke, na sila ay nalulungkot at nababahala dahil hindi makita ng Sangguniang Palalawigan kung ano ang parting ginagampanan ng mga stall holders at vendors sa palengke. Yon. Hinahanap ng grupo kung ang naging batayan ng Sangguniang Palalawigan para hindi paboran ang ordinansa. Bilang mga public officers, marapat lamang na mariin nating hingin at i-demand kung ano ang naging kanilang batayan para ipawalang bisa ang isang ordinansa na nakakaapekto sa napakaraming tao, pahayag nito. Dagdag pa dito, bagamat nakasaad sa titulo ng ordinansa ang salitang prohibit, hindi umano ito nangungahulugan na ang pinipigilan ng ordinansa ang kalakalan kung ito lamang ang inire-regulate. Yon. Sinabi rin ni Ilagan na naipaliwanag ng maayos kung bakit hindi ito ipinasa at anya hindi taliwas sa Equal Protection Clause ng ordinansa. Bilang sagot sa hinaing ng mga may pwesto sa palengke at sa mahabang petition paper na pirmado ng 28 kataong mula sa Udyungan Public Market na ipinadala sa Sangguniang Palalawigan, sa Sangguniang Bayan, sinabi ni SB member Joby Pardirogaya na idudulog o dadaan nila ito sa tamang proseso at kung kailangan ay hihingiin ang tugon ng DILG. Yun. So yun yung balita, partner, nitong pwesto sa palengke. Yun. Ibig sabihin, partner, okay pa ba audio ko? Kasi yung video ko ay hindi gumagalaw. Okay. Okay lang audio mo. Okay ang audio ko. Sige, okay lang. At least nandyan pa rin yung mukha ko sa screen. Okay. Ang ibig bang sabihin, dito sa pangyayaring ito, yung ordinansang ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan ng Udyungan ay ordinansa in general. Hindi ito ordinansa laban sa DB Mart. Yes, tama? Correct. So ordinansa hindi ito ordinansa laban sa DB Mart. Para ito sa pangkalahatan. Yes. Summarize lang natin, ang laban ng ordinansa ay hindi pinahihintulutan ng ordinansang ito na magtayo ng panibagong kapareho, parang palengke, kapareho, di ba? Supermarket ang ang particular na kuan at mga supermarket at malls at the same time. Oo nga, palengke, mall, market, palengke, parang titindahan ng mga tao, di ba? Na 1 kilometro ang layo sa palengke. Sa loob ng 1 kilometer radius sa loob ng palengke. Oo. Okay. Ay, sigurado ang layunin nga noon ay para proteksyonan yung kabuhayan doon sa existing na palengke, di ba? Ang kabuhayan ito, ang pinatutungkulan ay yung mga stall owners at yung mga vendors dito sa palengkeng ito. So, ibig sabihin, mayroong interest na masasagasaan kapag pinahintulutan nga na may magtayo ng mart o anuman, grocery, na malaking grocery or mall, 1 kilometro sa radius ng palengke. Yes. So, wisdom yun ng Sangguniang Bayan, no? Ngayon, ito yung hindi ipinasa, ni-reject, di ba? Ni-reject ng Sangguniang Panlalawigan. Yes. May kapangyarihan naman ang Sangguniang Panlalawigan na gawin yon, di ba? Power to review. Power to review, di ba? Kaya nagrereklamo ngayon itong mga hinahanap nilang paliwanag. Yes. Ano ang dahilan? Bakit ni-reject? Actually, partner, sinisikap natin kanina pa sana,
na makapanayam ang isa sa mga Sangguniang Panlalawigan members, particular sana si SP Banyares dahil siya yata ang chairman dito, or si SP Bingsoles, or kung sino man ang available sa kanila. Ngunit wala tayong mahagilap eh. Wala eh, nakausap ni kasamang Paul si SP Bingsoles ay nasa Manila daw at nasa taping yata sa radio program. Ay ang sabi nga daw ay sabi nga yata ay pwedeng online eh, ponpats. Ay hindi naman tayo pwede mag-ponpats, online tayo eh. So yun yung problema. Kaya nga dapat nga sana may magpaliwanag nga dapat sa kanila nito. But anyway, aanuhin natin ito, no? Tututukan at sisikapin natin sa susunod na programa natin na maisalang ang isa sa kanila para nga magbigay linaw dito sa pag-reject, ano? Sa pag-disapprove ng municipal ordinance ng bayan ng Udjongan na nagbabawal na magtayo ng mga malls at supermarket dito sa loob ng 1 kilometer radius sa loob ng palengke. So, yan, tutukan natin yung partner. Inuunawa ko lang yung hinaing ni Mrs. Ilagan. Yeah. Kung siya yung kinatawan o tagapagsalita ng mga stall owners sa palengke natin sa Udjongan, ay meron silang legitimate, valid yung kanilang grievance. At sa katunayan, malamang naipasa itong ordinansang ito dahil sa kanilang posisyon. No, na kung magtatayo man, di naman pinipigilang magtayo eh. Di ba? Di naman pinipigilang magtayo ng mall, magtayo ng iba pang mga pwesto, huwag lang within the 1 kilometer radius ng palengke. At take note partner, no? I-emphasize lang natin na ginawa yung ordinansa nitong Sangguniang Bayan ng Udjongan nung malaman nila, no, na may plano itong DB Mart na magtayo nitong pwesto nga dito sa malapit sa palengke. Meaning, parang doon sila nag-start mag-drop nitong ordinance na to. Parang kumbaga tawag dito. 'Yon ang nag-trigger sa kanila eh para maggawa nitong ordinansa. So kung titingnan mo sa ulang tingin, parang may motibo rin eh, no? Kung titingnan mo. Hindi, pero ganun talaga ang legislation partner eh. Mayroong magko-complain, mayroong magpapahayag ng kanilang interes na masasagasaan. Hindi mo naman pwedeng iwasan 'yon. So tama lang na umakto naman ng Sangguniang Bayan kung anumang interes ang kailangang proteksyonan dun sa palengke, di ba? Yes. Okay, ang sasabihin ng pwede namang sabihin ng Sangguniang Panlalawigan, pero hindi ko sila uunahan sa kanilang paliwanag. Kasi pwede namang sabihin ng Sangguniang Panlalawigan kung sila ay mas matalino sa Sangguniang Bayan ng Udjongan, pwede nilang sabihin ay hindi ito pwede, unconstitutional ito. Diba? Kumbaga tawag doon, undeveloped yun? Parang anti-development. Okay, anti-constitutional nga. Bakit mo pinipigil na magnegosyo ang ibang tao? Dahil nandyan ka, pipigilan mo kami, parang ganon. Pero ako lang, nagdi-devil's advocate lang ako kasi wala naman silang paliwanag eh. Hindi pa natin naririnig ang kanilang paliwanag. May kapangyarihan din naman silang gano'n. Pero isahit nga nila yung malinaw na paliwanag kung bakit nila ginawang gano'n. Kasi nga pareho lang silang may kapangyarihan. Yes. Yung kapangyarihan ng Sangguniang Panlalawigan ay kaparehong kapangyarihan ng Sangguniang Bayan bilang mga legislators ng kanya-kanyang kanya-kanyang jurisdictions. Okay. So walang nakasulat doon sa hindi tayo makakuha ng kopya na nakasulat yung rason doon sa rejection. Yun na nga na parang lumalabas na parang anti-development yung pagpasa na yun ng ordinansa. Yun yung pinakabuod ng rason kung bakit siya ni-reject ang pag-approve ng Sangguniang Panlalawigan. So magkakaroon ngayon ng impasse tungkol diyan dahil nga siyempre igigit ng Sangguniang Bayan na wala silang makitang masama doon sa kanilang ginawa, di ba? Dahil dineliberate din naman nila yon. Sila yung umakto ayon sa reklamo ng mga stall owners. Inaksyonan nila. And fairness sa Sangguniang Bayan, umaksyon sila doon sa reklamo ng ng mga stakeholders, yung mga stall owners dito sa palengke, at obligasyon nila yun kasi sila nga ang aawayin ng mga tao rin. So in fairness, tama naman yung aksyon. Yun nga lang,
kumbaga, hindi lang talaga inapprove ng Sangguniang Panlalawigan. So may mga kanya-kanyang dahilan. But anyway, magbibigay tayo ako personal partner, magbibigay rin tayo ng opinion diyan. Noon pa natin ito sinasabi rin yung ating opinion na tungkol diyan. Pero bago yung opinion ko, happy viewing muna kay Almedia Sir, nanonood sa atin, kay Dexter P.A., kay Arnold Pitalbero, paring Arnold, at kay Josa Eranes Domingo. Thank you very much sa suporta sa programa natin. Ito, partner, ibig ko sabihin, magbibigay lang ako ng isang halimbawa rin. Kunwari ako ay may lupa dito within sa 1 kilometer radius ng palengke. Mayroon akong lupa. Sa ngayon, wala akong puhunan, hindi ko pa makakuha. Ngayon, bigla ako nagkapera. Tumama tayo sa loto, kunwari lang. Ay papagawa ko yun ng building siyempre. At gagawin ko yun na department store o kung ano man, or mall. Bawal pala yun. Yun ang ibig ko sabihin. Bawal pala yun. Ayun nga, kaya nga diba? nag-abante na nga ako ng senaryo kanina kung ano mas malamang ang reason behind doon sa anong yun. So ano yan, kung magliligal ano man sila dyan, kung magliligal tussle man sila dyan o magbi-brinkmanship ang SP at ang SB, ay siguradong makakarating yan sa DILG hanggang sa kung paano nila masisettle yan. Pero dahil nga mayroong power may power ang Sangguniang Panlalawigan to review, hindi mapapatupad yung ordinansa kapag walang approval ng Sangguniang Panlalawigan. Pero take note partner hindi na ito inapila ng Sangguniang Bayan yung desisyon ng Sangguniang Panlalawigan. Nagkataon lang na nagpetisyon yung mga stall owners na nagrereklamo nga, doon nga yun ang sinasabi nila, anong rason ninyo hindi nga ipaliwanag ang valid reason kung bakit ginreject, disapprove yung approved ordinance ng Sangguniang Bayan. So yun ang gusto nilang malaman. So nagtatanong na lang sila kasi wala nang bisa yung ordinansa dahil hindi nga inapruba ng Sangguniang Panlalawigan. At hindi naman inapila ng Sangguniang Bayan. Kaya nagtatanong lang yung mga stall owners, di ba? Anong paliwanag ninyo? Bakit ninyo i-reject? Bakit ninyo Kasi nga, noong Friday nga partner, ngayong nakaraang Biyernes lang, ay nagkaroon nga ng public hearing. Kasi nga, approve na nga, nag-submit na ng proposal itong si DB Mart. At ayun nagkaroon na nga ng mga proposal at na-comply na nga nila yata yung mga documentation. Nagpatawag ng public hearing na ang Sangguniang Bayan para dito kung ano ang kanilang tawag dito yung pagtanggap. So ngayon, yung mga stall owners ngayon, nagkaroon sila ng petition. So meaning, siyempre, inaasahan na natin yan. Kumbaga, hinulaan na natin yan nga talagang mag-u-oppose ang mga stall owners. Pero tingnan mo partner bago pa man yan, si DB Mart, lilinawin natin hindi ito kay Vice Mayor Deben Dimala. Baka sinasabi lang iba kasi katunog sabi mo katunog So hindi kay Vice Mayor Deben Dimala itong DB Mart sa ating po mga nanonood hindi po kanya. Ang alam nating may-ari nito ay taga Romblon yata ang magma-manage. So yun yung istorya. Yun yung sabi nga ni kasamang Paul partner, ang problema sir hindi naririnig sa public hearing ang side ng mga consumers, tricycle drivers at iba pang mga magkikinabang sana sa proyekto. Tama, yun nga yung sinasabi natin. Ang nabigyan lang kasi dito ang dumalo lang, ang nabigyan lang pagkakataon na umatendo sa public hearing, yun lang yung mga direktang naapektuhan ng mga stall owners. Samantala, ang positive side nitong proyekto ito pag natuloy, hindi na isama, yun nga, yung binabagit ni kasamang Paul, yung mga transport sector, yung mga restaurant owner, yung lahat ng mga makikinabang ba dito. Kasi siyempre may mga effect yan At saka partner, tandaan natin, nag-o-offer din, hindi tayo nag-advocate o lilinawin natin. Hindi tayo, baka isipin lang, dumidepensa tayo sa DB Mart. Hindi po, hindi ko kilala, hindi natin kilala personal kung sino may-ari niyan. Ang punto lang natin dito, kung ano yung ibibigay niya na development. Kasi ino-operan mismo ni DB Mart, itong mga stall owners, na kumuha ng pwesto sa loob. Alam mo kung magkano lang ang offer yata? 300 pesos per month.
So, 'di ba? Maraming kwan at saka maraming mga positive din na ino-offer etong DB Mart. Ang sabi ni Ma'am Almedia Serbo, ilang branches ng DB Mart ay bili ng Pure Gold. Yun, supposed to be itong lupa na ito, yung original na bumili yata ng lupa na ito na pagtatayuan ng DB Mart ay Pure Gold. So, ang balita natin dito, partner, baka pag natuloy itong proyekto ng DB Mart, parang kalahati niya na i-occupy ng Pure Gold. Alam naman natin, di ba, kung ano yung Pure Gold. So, yun. So, yun. Ano yan kung ipagpalagay ng dami company yan, dami mart, o ano man pwede nating itawag dyan sa kanila yun. Kumbaga, bala sila doon. Kanila yun. Pero hindi rin naman natin masisi kung ang sangguniang bayan ay magdesisyon sa ganong klase ng kasi hindi lang tingin ko stall owners ang concern ng sangguniang bayan ng human, kundi yung palengke mismo. Yes. Di ba? Kung yung palengke ay magkakaroon ng kompetisyon, di ba? Doon sa halip na kinikita ng munisipyo yung pagrerenta doon sa lilipat itong mga stall owners halimbawa doon sa DB Mart, di ba? In effect kasi kung ang konsepto ng DB Mart ay parang palengke, para kang nagtayo ng pribadong palengke. Parang ganon. Nagtayo ka ng pribadong palengke. Kinukuha ko rin lang, parang hindi naman ako sigurado sa aking yung wisdom ng sangguniang bayan ay pwedeng may ganung klase ng So mayroong private market na mag-ooperate na kapareho ng public market natin. Kasi nag-iimbita nga ng mga stall owners, di ba? So, siyempre, poproteksyonan ng ating munisipyo kasi ang ating palengke ay pag-aari ng munisipyo. Yes. Anyway, happy viewing kay Giselle Navarro. Ito, mayroon akong paliwanag dito, partner, isa pa. Tama yung binabanggit mo na yan. Pero may isa pang dahilan dyan na alam ko, matatawa ka sa dahilan kung bakit, siyempre, pinoprotektahan ng mga sangguniang bayan natin yung mga stall owner. At siyempre, mga butante yan Di ba? Mga butante yan. At saka, siyempre, dahil nga hindi mapagbigyan, hindi sila ibubuto ng mga yan. Pero sa kabila nitong lahat, ang dapat ay tingnan natin, titimbangin dapat ang positibo at negatibong epekto nito. At nakikita natin, ako personally, partner, hindi ko sinasabing ito yung tama. Sa nakikita ko sa kabuuan, mas malamang ang positive side na magiging epekto nitong gagawin kaysa sa mga negatibo. Kasi gano'n naman ang tao Lahat pag may nagsisimula na lahat naman wala namang hindi tinatanggap talaga ng lahat. In fact, isang halimbawa diyan, partner, yung pagtatayo ng bagong palengke na yan sa location ngayon. 'Di ba, yung lumang palengke nandoon nung pinopropose dati na ilipat dito, lahat walang pumapayag. Ang katwiran, layo-layo. Walang pumapayag kahit isa niyan. Pero nung nandiyan na siya, ang ganda naman pala. Kita mo? Gano'n naman yan Kasi unang-una, para sa akin, hindi naman po pwedeng ito na lang tayo habang buhay Development na kung hindi naman nakakaperwisyo ng kalikasan ay hindi naman problema kasi dapat nating matanggap na siyempre ang tao naghahanap din yan ng mga tawag dito, yung mga pagbabago, kaunlaran na hindi lamang puro ganon. At isa pa, sabi nga ni Doc Ayek, ang palengke yung kung mall man yan, ang bukas naman yan alas 10 na So, ibig sabihin, ang mga tao sa umaga, nakabili na sa palengke. Bibili na lang yan doon sa mall kung wala doon sa palengke, yung mga ganon. At sa kabuuan, mas mura yan ang nakikita natin, yung nasa mall na yan, na mga items. So, yun ang nakikita natin doon, lang magkikinabang kasi doon sa kabuuan. Ang taong bayan Hindi lang, naintindihan natin ang mga stall owner. In fairness huwag kayong magagalit Hindi tayo nag-advocate dito ng DB Mart. Kundi, tinitingnan lang natin ang kabuuan ng positibong bagay. Kasi unang-una, tandaan natin na ang mga ganyang mga supermarket pagbubukas, tanghali na yan. So pag nakabili niyan sa inyo at kung ang paninda nyo, kayo lang ay meron, wala naman doon sa mga mall na yan, pupunta pa rin sa inyo, mga suki ninyo. Di ba? Yung hindi ako makapag-komento masyado, partner, dyan sa bagay na kasi hindi ko alam kung ano yung modelo nung DB Mart. Mall ba siya o siya ay kapareho nga ng palengke mismo ng So hindi siya wet market, hindi siya wet market.
Siya ay pure gold, parang pure gold. Parang ganoon, parang kompleto baga siya, parang super mall ang tawag nila. Di ba, alam naman natin yung mga mall, may wet market, may dry market, mga ganoon. So, yun siguro yan. At hindi rin naman natin, malaman na lang natin yan, kung matuloy yan, makita natin kung anong setup gagawin nila dyan. Pero, yun nga, may kasi maraming ganun talaga, partner eh. Di halimbawa dito sa Metro Manila, may private kasi na mga market. Privado. Yes. Privado. Karamihan nga, privado na eh. Na mga merkado. At sabi ni Paul pala, partner, sabi ni Paul, parang divisoria lang siya, hindi siya wet market. Wala palang agri products ito. Hindi kasi ako nakadalo sa public hearing nito so dry goods. Dry goods lang. Dry goods. Okay. Yung mga RTWs, mga ganun na pala rin ito. At kwan. So yun siya, yun ang initial na impormasyon na ating nakwan dito. So pero syempre, yun yung initial. Later on, mag-introduce rin yan ng mga iba pang mga produkto, syempre. May nabanggit kasi kanina doon sa news na Equal Protection Clause. Oo. Na sinasabi doon sa news. Ayun ba ang dahilan nung nakukuha ko kasi baka yun yung rason ng Sangguniang Panlalawigan. It violates the Equal Protection Clause. Kasi kasi ang ibig sabihin ng Equal Protection Nawala ka, partner. Nawala si Ka Wilson. Bumagsak ang internet. So balikan lang natin sa maya-maya, no? Ituloy lang natin na yun nga, itong proposal na ito. So dahil nga ito ay dinis-approve ng Sangguniang Bayan at ng Sangguniang Panlalawigan, hindi rin naman nag-apila sa Sangguniang Bayan. Ang nag-petition ngayon ay ang mga stall owners. So in fact, ang pumirma sa petition letter ay 28 stall owners. So abangan natin kung ano magiging aksyon dito, no? Ang magiging aksyon ng Sangguniang Bayan kung tulad daw sinasabi nila sa balita na kukunin nila ang legal opinion ng DILG tungkol dito. At ito abangan natin to, no? Pag may mga development ito, tatalakayin din natin ito. Ipapaabot din natin sa inyo, no? Para malaman ng ating mga kababayan sa labas ng bansa, sa anywhere, no, ng mga Udyunganon, mga Rumlumanon, kung matutuloy ba ito o hindi, itong pagtatayo nitong DB Mart. Kasi ito ay welcome development sa totoo lamang, ano. So dapat ay as long para sa akin as long as hindi sila nakakaperwisyo ng kalikasan o ng mga ng ating diyan. Siyempre competition yan eh, negosyo yan eh. As long as legal ang operation nila, hindi sila nagbabiolate ng batas, wala tayong problema doon. So, yun ang atin dito. So, pero, siyempre, abangan natin kung ano magiging desisyon at reaksyon ng mga kinaukulan dito. Partikular, ang DILG na planong hingin ang legal opinion ng Sangguniang Bayan. So, yun ang abangan natin dito. So, mukhang nawala na yung ating kasamang si Ka Wilson, ano? Bumagsak yata ang kanyang internet. So may isa pa tayong mahalagang paksa pa dapat dito na tatalakayin at pasadahan lang natin ng konti. Ayun, nasa backstage daw si Ka Wilson. Paul, anong nangyari? Bakit nawala si Ka Wilson? Ayun. So may isa pa tayong paksa dapat na pag-usapan dito. Ito nga, yung babasahin lang din natin ito, no? Hindi na rin nakapasok si Ka Rodney Galitsa dahil mahina nga internet. Itong pag-aproba ng Sangguniang Bayan, ng bayan ng San Fernando sa Sibuyan, nitong tatlong ordinansa na pinasa ng tatlong barangay. Ito, babasahin po natin itong balita, no? Ito yung update natin, sa mining issue dito sa bayan ng Kahijukan, sa isla ng Sibuyan. Ayun. Pakikuha lang, partner, yung iyong signal para makabalik ka, para makasama kita dito sa issue na to. Ito yung panibagong pag-uusapan natin, itong 25-year mining moratorium ordinances approved by San Fernando Sangguniang Bayan Committee of the Whole. So ito po yung title o ating balita, no? Mula po ito sa Romblon News Network ni kasamang Paul Jason Post. Para po sa detalye ng balita, babasahin po natin. Rodney Galitsa hailed the approval of the 25-year mining moratorium ordinance and 3 barangays as a victory for vote
present and future Cebuyanos. Yon. The ordinances passed by Barangay España, Taclobo, and Pili were endorsed by the Committee of the Whole in the San Fernando Council. While they won't have a retroactive effect on existing mining agreements, these local laws effectively deem any new application and approvals for metallic mining in the mentioned barangays as illegal. Ayon. So dahil approve na ito, ang mga application ngayon ay na mag-a-apply ng metallic mining doon sa lugar ay magiging illegal na because of this ordinance. The committee endorsement is set for deliberation and potential approval through a municipal council resolution next Tuesday. So mainit na mainit pa po itong balita na to. So ang deliberation ay sa darating pang Martes. Sa pagpapatuloy, this victory isn't only for present and future Cebuyanos but also for the preservations of our delicate ecosystems, flora and fauna. We commend the barangay officials of España, Taclobo and Pili as well as the San Fernando Municipal Council for their commitment to nature's right and the people's right to a healthy and balanced ecology, Galitza stated. And in February, a people initiative was also initiated to enact a 25-year mining moratorium ordinance in the wider municipality of San Fernando, which is currently awaiting action by the municipal council. Yon. Galitza further urged the Department of Environment and Natural Resources or DENR to address their demand to revoke the Mineral Production Sharing Agreement or MPSA of Altai Philippines Mining Corporations based on legitimate legal, social, and scientific concerns. DENR had already uncovered violations in Altai San Fernando operations, resulting in a cease and desist order last February. In May, the Supreme Court issued a writ of kalikasan substantiating the concerns raised in a petition regarding APMC's operations. The case has since been referred to the Court of Appeals for further proceedings, including evidence presentations and response from respondents or the Altai Mining. Ayun, yun yung ating balita, no? Yun na, aprobado, inaprubahan na ng Sangguniang Bayan ng San Fernando ang tatlong ordinansa na ipinasa ng tatlong barangay. Ito yung barangay Taclobo, Pili at San Fernando. Ano yung isa pa yon? Taclobo. So yan, ano, doon po sa ating mga kabayan, sana kung nakasama sana natin dito si Karudne, may papaliwanag niya ito ng mahaba. Pero ganun pa man, malaking bagay po ito, no? Welcome development nga ito dahil nga malaking bagay ang magiging papel nito kasi pag ito ay na-approve na at na-approve na Sangguniang Bayan, magiging bawal na ang pag-apply ng mga mining operation, particular yung metallic mining sa tatlong nasabing barangay. Ito yung target ng ng Altai Mining. Nandiyan kasi mga maraming deposit siguro at yun ang mga in-applyan. So dahil nga mayroon ng ordinansa na bawal na, may moratorium na 25 years, so bawal na ngayon yon. Ang hindi lang natin dito malaman kung yung mga previous na mga applications ay makovered, pero ang pagkakaalam natin dito, magre-recon lang itong pagbabawal na ito once approved itong ordinansa. Ayun, partner. So, yes, partner, sorry. Nasundan mo yung ating balita? Binasa natin yung balita natin eh. Tungkol sa mining na yung narinig ko, sa San Fernando. O San Fernando. So tatlong barangay ang nagpasa ng ordinansa at na-approve na ng Sangguniang Bayan ng Udyongan, ng San Fernando. So ito yung pinaka-latest doon sa issue ng mining sa Sibuyan. At sabi nga ni Karudne doon sa balita, ay malaking development ito at malaking bagay. At isa sa mga pangarap pa nga natin dito at ng taga Sibuyan din ay yung makansila na talaga totally itong MPSA, yung Mineral Product Sharing Agreement nitong Altai Mining na inisyo ng DENR. So ano masasabi mo dito, partner? Nabasa ko nga yung balitang yun kanina, partner, dito sa RNN. Bago lang ito eh.
yung 3 barangay ay nagpasa ng mga kanya-kanyang resolusyon na nagdedeklara ng 25 years na mining sa bayan ng mining San Fernando. Moratorium, di ba? Sa bayan ng San Fernando. So ito ay pinabot nila sa konseho at ito ay inapprove ng konseho batay dun sa balita, no? So ang ibig sabihin nito ay parang pakiusap ito, resolution di ba? Resolution, pakiusap ng mga barangay na sana ay magpasa ang sangguniang bayan ng San Fernando ay magpasa ng ordinansa para sa 25-year na resolution na moratorium. Mining moratorium, Mining moratorium. Ibig sabihin, nagsalita yung 3 barangay, approve yung kanilang mga resolusyon at ito'y kinilala ng sanggunian. So ang trabaho ngayon ng sanggunian ay magpasa ng ordinansang 'yon. Yes. Pero klaruhin lang siguro natin, partner, na kahit na mayroong ganyan, hindi niyan pawawalang bisa yung pawawalang bisa yung NPSA kasi ang may kapangyarihan lang na mag-grant ng NPSA ay ang presidente o ang DNR sa ngalan ng presidente. Ano ang ibig sabihin nun? Pero dahil expression ito ng taong bayan doon sa lugar na pagmiminahan, ang ibig sabihin nito ay rejection ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan ay nire-reject ng mga tao. Walang social acceptance itong pagmiminang gagawin dito. Yun ang pinakamalaking epekto nitong mga ordinansang ito. At kung ang bintay nito, partner, ito ay mapapalakas lalo ng isang ordinansa mismo ng Sangguniang Bayan ng San Fernando, ay napakalaking bagay ito para sabihin kay Altay, kila Gatchalian, sabihin na hindi kayo welcome dito sa aming lugar para magmina. At saka isa sa pinaka-importante nito, partner, kahit hindi makanselo yung MPSA, pag na-approve na itong 25-year moratorium, bawal na magmina sa mga partikular na lugar na yon. Yun, kahit pala dyan. So, ibig sabihin, hindi na nila ito pwedeng minahin dahil nga mayroon ng approve ordinansa na may 25-year moratorium na bawal magmina sa nasabing lugar. So, tama yan, partner, pero alam naman natin na matagal na natin pinag-uusapan yan, di ba? Yan ay pagtatalo sa pagitan ng national na batas at ng lokal na batas, local autonomy. Okay, hindi pa nare-resolve yung bagay na yan, pero sa akin kasi, ang pinaka-importante yung makita natin dito, nagpahayag na ng formal at opisyal na paninindigan ang 3 local government. Ang barangay ay local government. Yes. Na nagsalita na yung 3 local government, yun ay expression na ng opposition ng mga constituents ng 3 barangay na yan. At ang 3 barangay na yan ang bumubuo ng bayan ng San Fernando. Okay? Yes. So, kung ang bayan ng San Fernando mismo sa pamamagitan ng SB nila ay maggagawa ng ordinansa sa kaparehong mensahe, sinusunod yung resolusyon ng 3 barangay, mas matibay yun. Actually, ordinansa yun, partner, hindi lang resolusyon Ordinansa talaga. Oo nga. Ordinansa na nagdideklara. Yes. At kapangyarihan din ng barangay yun, di ba? Yes. Kapangyarihan din ng barangay. Okay? So, kapag ito ay pinakita doon sa Altay, dapat isipin ng mining hindi kami welcome diyan Di ba? Pero sigurado ako sasabihin ng Altay, hindi kami welcome ng pero welcome kami sa Malacanang. Yun lang. Di ba? Welcome kami sa DNR. Hindi sa DNR ngayon, hindi sa Malacanang ngayon, kundi yung Malacanang at DNR nung panahon ni Gloria. Yan. Di ba? Kasi doon nangyari yung pagbibigay ng sa kanila, di ba? Nung permit. PSA. Oo. So, okay lang yan. Maganda yung balitang yan, maganda yung yan. Ibig sabihin, hindi tumitigil yung mga tao sa Sibuyan na gumawa ng paraan kung paano hahadlangan ng pagmimina sa kanilang lugar. Hindi lang talaga, nag-message na si Karodney, partner, hindi talaga makapasok, mahina daw kanya internet. Anyway, happy viewing kay Linra Alitro. Thank you very much sa suporta sa programa. Kay Cherry Jessica Tandingan, kay Ma'am Sol Julia Ordonez, at kay Nisel Navarro. Ayun. Ina-adjust ko yung viewers, audio Marami pa rin ang viewers natin kahit na nagugutom na sa pananghapunan ng mga tao.
Inaabangan nila ito. Lalo na yung issue nga nung ito, yung mga ibang mga sumusubaybay sa atin simula hanggang katapusan parte. Sinusubaybay na ito. Tama ba? Ang mga nanonood at nakikinig sa atin, partner, ay mga lumanon sa iba't ibang panig ng bansa at ng buong mundo. Siyempre, inaabangan nila update dito sa atin eh. Dito sila mga karinig ng mga update lang eh. Dito yun. Dito tinatalakay, partner. Kasi makukuha naman nilang update dun sa mga balita na nakalagay sa Romblon News Network. Pero dito kaibahan natin, tayo ay nagtatalakay. Nung mga, alam natin, nakukuha natin mga impormasyon sa likod ng mga balitang yun. At pwede sila sumali dito. Yun ang kaganda. Mag-chat lang po kayo doon sa diyan sa Facebook account ng Romblon News, mag-comment lang po kayo. Magandang yung comment niyo binabasa ni kasamang awi yung ating yung mga comment ninyo. Kung kayo may sariling opinion, ilagay niyo diyan, sulat niyo kahit isang page isulat niyo, 2 page, pwede pa rin nating basahin 'yan, Dahil open discussion itong ating itong platapormang ito ay isang bukas na plataporma. Pwede dito lahat. At bago ko makalimutan pala, partner, update din doon sa ating tinalakay nung nakaraan. Alala mo yung bangkang lumubog. Yun na, di ba? Ay, ano na nangyari doon? Di ba doon nakadilagsa yung bangka sa Camarinesor? Andun pinadpat Tinangay na. Doon, Tapos, sino pa mag-iimbestiga doon? Albay na ang mag-iimbestiga doon. Ang ibibigay nating update nga doon, ibig sabihin, yung bangka ay nandoon nadagsa, nandoon pa ibang gamit at na-recover yung ibang pera, partner. Doon. May mga pera sa mga bag. Sa mga bag, di ba? May allegedly, ang report doon, yung namatay, may pera. Ang alam natin, milyon Milyon ang dala, unconfirmed report yun. Kasi nga, pasahod yata sa munisipyo. Tapos may isang engineer doon na may pera din, mga kalahating milyon din yata daw. Tapos yung taga Sunwest, pasahod yata yun Yun, so, ang alam natin, So, na-recover pa yung mga perang yun? May malita, may na-recover. Hindi lang natin na-confirm kung lahat ay recovered. Siyempre, pero merong confirmadong na-recover. Tapos mga Bicolano na ang naka-recover. Taga Bicolano. Camarinesor Layo. At saka, siyempre, ang isang issue doon ay ang Coast Guard mukhang wala na yatang parang ni-roll out na nila na walang problema ang pasahero. Ibig sabihin na walang overloading, parang gano'n ang issue So syempre, dahil ang Coast Guard ang nag-imbestiga, alam nga nilang patayin sarili nila. Alam nila sabihin na mali yung ginawa doon o overloaded, patay din sila. So yun yung istorya. So anyway, ayun yung pinaka-latest update natin. At kung may mga development pa doon na iba, ay dadalhin ulit natin dito kung meron. Ayun, nawala na naman. Nandiyan ka pa, partner? Nawala. Ayun, happy viewing kay Mayor Leo Matson. Thank you very much pinasasalamatan nga natin pa rin ang mga sumusuporta sa ating programa sa radyo at dito sa online. Siyempre, una-una kay dating Mayor Leo Matson. Sir, maraming salamat sa suporta, siyempre. At regular na supporter natin si Mayor Leo Matson sa programa ito. Ngayon din kay Brother Jim Sim ng Sim Construction, patuloy na sumusuporta sa atin dito. Siyempre, ang big one ni dating Mayor Bong Padilla, sumusuporta rin yan sa ating programa. At siyempre, kay Apo ni Mamay Pinding, laging tumutulong rin yan dito. At sa iba pa, na mga tumutulong sa atin, kasama mga Wilson, si Doktora Laila Sisi. Thank you very much kay Doktora. So yun, at siguro, partner, itong mga kwan na to, mga kwan pa to mga ongoing issues pa to Aabangan natin ang development, lalo na doon sa issue na ito nung petition ng mga stall owners ng Bayan ng Udyongan. Kasi mahalagang bagay ito dahil dito tayo, alamin natin kung ano ang magiging solusyon o ano magiging reaksyon at solusyon sa problema na ito na idinulog ng mga stall owners. Kung sila ba ay mapagbibigyan, marireconsider kung paano. So, kaabang-abang din itong issue na to. Abangan natin yan. So, sana, sa lalong madaling panahon, ay magkaroon Nagpatawag ulit ng public hearing ang Sangguniang Bayan para dyan? Para ibalitang... Di ba, ayon doon sa balita, sabi ni SB Juby Padrogaya, ay kukuha sila ng legal opinion sa DILG. Kung ano man ang magiging legal opinion. So, yun ang ating aabangan.
kung sakaling ano ang magiging action dito ng DILG, kung favorable ba sa mga petitioner or papanigan nila ang pag-disapprove ng Sangguniang Panlalawigan sa approved ordinance na nga ito ng Sangguniang Bayan ng Bayan ng Udyongan. So yun ang ating aabangan dito. So medyo matagal-tagal pa pala yan. Kasi kaya marami-rami pa ngang mga araw tayong magtatalakay niyan. So sige, hindi natin bibitawan yan, paulit-ulit lang natin. Kasi mahalagang issue yan Lilitaw yung issue yan. At saka yung issue pa rin, partner, papalo up pa rin natin yung issue. Nag-aantay ng paliwanag yung di ba, yung Stolones, nagtatanong ang paliwanag ng Sangguniang Panlalawigan. So kailangan sa pag-disapprove. Saan ba sila magpapaliwanag? Di naman nila pwedeng isa-isahin yung mga tao. So dapat dito sila magpaliwanag ng kanilang side, either sa programa mo sa Radyo ng Bayan sa umaga, yung Sabado, o kaya ay dito. At most probably dito yung partner. Dito natin dadalhin kasi tulad ng binabanggit nga kanina, dapat ay makakapiling natin dito ang mga kinatawan ng Sangguniang Panlalawigan para nga linawin sana itong issue na to kung bakit dinis-approve nila. Siyempre, mas maganda sana kung mayroon nagpaliwanag dito sa kanila maliban doon sa kanilang pinadalang kopya ng desisyon nila sa Sangguniang Bayan kasi sinasabi doon na for equal protection clause. Yun ang naging dahilan naputol kanina, partner, doon sa yun. Oo. Kung yun kasi ang ibig sabihin na paliwanag ng Sangguniang Panlalawigan, kung kung ginigiit nila na in violation itong itong ordinansa ng SB ng Udyongan ay in violation ng Equal Protection Clause. Ang ibig sabihin nun, hindi kasi pwedeng gumawa. Ito yung intindi ko diyan sa ganyang klase ng prinsipyo. Hindi pwede mag-legislate ng batas para sa isang violation uri. Doon. Oo. Hindi pwedeng gumawa ng batas na class legislation ang ibig sabihin. Ibig sabihin ay para sa isang panig lang. Ganun. Kaya equal protection clause kasi sa konstitusyon, sa nakalagay sa konstitusyon ay pare-parehong may karapatan ng mga tao sa kanilang buhay, property, at yung iba't iba pang mga Bill of Rights. Yes. Kabilang diyan ang pagnenegosyo. Di ba? Yes. Okay. So, happy viewing kay Insan Danilo Gaa, ha? Happy viewing. Ngayon din kay Doktora Jack Panganiban. Doktora, itong DB Mart pinag-usapan. Kala ni ka Wilson kay Vice DB ng DB Mart. Katunog eh. Yun pala, Divisoria Mart eh. Divisoria Mart. Divisoria. Kaya pala DB Mart. Hindi Devin Mart. Hindi Devin Mart, di ba? Anyway, partner, siguro paalam muna tayo partner ng isa't kalahating oras. So hindi na naman natin natalakay ang bigas, hindi na naman natin natalakay ang iba pang mga So next week ulit. Pwede pa naman siguro maghimingi lang tayo kahit mga 15 minutes. Dagdagan mo lang itong issue ng bigas na ito, partner, para may kwan tayo dito. May makuha. Pwede naman natin ipagpaliban yan kasi sigurado next week sa bagay na presyo ulit ang bigas. At saka wala ka hindi kita makita audio ka lang maganda sana nandiyan ka Hindi ko alam kung ito ay problema ng aking internet na naman. Oo nga. O mayroong nanghihila lagi sa akin sa backstage Ayun ba? Mukhang hinihila ka dun So doon na lang natin siguro sa sunod na Sabado, partner, talakayan ang mga national issues. Talakayin natin yun. Sigurado, pati sa next week, partner, ay may inaasahang another round of increases sa presyo ng presyo ng langis at presyo ng bigas. Tuloy-tuloy daw pati yan Mukhang hindi na daw bababa Yun ang pasaklap. So, sige, talakayin ulit natin at marami pang ibang mga bagay. Kasi yung relasyon naman halimbawa nung Mina sa Sibuyan, may bago ding issue dyan. Kasi yung mga gatsyal yan ay pinatitigil dito sa Manila Bay. Yun. Reclamation. So, ano yan Pwede nating mapagkabit-kabit yung mga issues na yan na pinipigilan sila dito sa Manila Bay, ay dapat pigilan na rin sila dito sa Sibuyan. Tama. So, yun ang abangan na ating mga taga-subaybay sa sunod nating pagtalakay. So, yun. Yes, partner. So, paalam tayo. Okay na muna siguro to ngayon. So, mauna na ako magpaalam, partner. Maraming salamat. At pasensya na, paumanhin doon sa aking pawala-walang
pawala-walang appearance dito sa inyong screen dahil nga mukhang may problema itong internet na naman dito. Na isang buwan na kaming namumroblema dito sa erratic na serbisyo ng internet namin. So, malamang parte ito ng ano. Alakayin rin natin sa susunod. Pwede rin natin pag-usapan yan. Pwede rin natin pag-usapan yan. Pero siyempre, lagi nating pinag-uusapan. Una lagi sa ating pinag-uusapan yung mga kaganapan dyan sa ating bayan. Yung local issues. Sa ating lalawigan. At sinasamahan natin nung kaganapan naman sa ating pambansang kalagayan dahil nga konektado naman tayo sa kalagayan ng ating bansa. At yung nangyayari sa buong bansa ay nangyayari din sa ating bayan dyan. Ayun, happy viewing kay kasamang John Pidakan. Ngayon lang siya nakakuha, no? Ngayon lang nakapano. Happy viewing, John. Hindi ka lang nakakasali dito sa amin. Ngayon din kay Dong Kunanan, happy viewing batch. Kay paring Lito, kay Lito Florentino. Happy viewing. Ayun. Okay. Kasamang John, huli na. Kasamang Jun, ipagpapaalam na kita, no? Na makakapasok ka na sa susunod na Sabado, no? So, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik dito sa aming programa. Sa susunod na Sabado, sa parehong oras, sa parehong tagapagtalakay ng mga issue, at malamang nandiyan na si Kajun ulit at si Doc Ayek na makakasama natin para sa mas magandang kwentuhan kapag mas maraming nagtatalakayan, di ba? Yes. Sa maraming issue ng ating pinag-uusapan. So, magandang gabi po. Okay. So maraming salamat partner ha. At sa susunod na Sabado, balik tayo. So sa lahat po no, nang sumubaybay sa amin mula simula hanggang sa dulong ito, maraming salamat po at asahan po ninyo sa susunod na pagtalakay ay marami pa po tayong pag-uusapang isyu. At sisikapin po natin na dalhin dito, pakapanayamin natin, mga opisyal, partikular, itong sa isyu ng petition ng mga taga-bayan ng Udyungan, no, yung mga stall owners. Sikapin natin na isa sa mga SP, sa mga sangguniang palalawigan, ay makapanayam natin. At sikapin rin natin na makapanayam din dito ang chief ng Land Transportation Office dito po sa bayan ng Udyungan para po dito sa issue rin ng emission testing center na to kung saan ay nagkakabuhol-buhol nga ngayon ang mga nagpapa-rehistro, nagpapa-smoke test. So, yan po ang abangan natin sa susunod. Kung sino po doon mauna sa dalawa, asahan po ninyo na dadalhin namin yan dito. So kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat muli kay kasamang Paul sa oras na ito sa programang Mata ng Bayan Online. Dito pa rin po yan, siyempre, sa Romlo News Network. Muli, ito po ang inyong lingkod, Awi Eranes na lagi nagsasabing, Diyos mabalos sa inyong gabos. Lord, kayo na po ang bahala.